Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin si Brother Marlon at ang kanyang ina, si Ma'am Luz Biminda. Hello po sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon, lalo-lalo sa ating mga devotions. Now, yung series po natin ay patungkol po sa Heart of Worship. Nawa po, lahat po tayo ay bumalik doon sa diwa ng pagsamba. Na hindi lang tayo pumapalakpak o maawit, bumubuka yung bibig ng yun na yung pagsamba sa atin, no? Yung pagsamba mula talaga sa puso yan. More than action. Kailangan yung action mo, tama yung motibo. At yung lahat ng ginagawa natin, dapat galing sa puso bilang pagsamba sa ating Diyos. Now, dito po sa Colossians chapter 3 verse 17, ito po ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Colossae. Ito po ang sinasabi, "And whatever you do," sa lahat ng iyong ginagawa, "whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him." Anuman ang inyong gawin, sa salita o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na may pagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, we are created to be God's reflection. Tayo po inilikha ng Diyos para mag-i-reflect siya. We were created to be God's reflection. So ano pong ibig sabihin nito? Pag tinignan niyo po yung Colossians chapter 3, makikita niyo po rito sa verse 10 or verse 9. Umpisa natin sa verse 9. Sabi rito, "Do not lie to each other since you have taken off your old self." Yung ating lumang pagkatao na namuhay sa kasalanan, kailangan nating hubarin at isuot na natin ang ating bagong pagkatao, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Image of its Creator. Kaya, dito po sa mga talatang ito, ibabalik talaga tayo dito sa original na disenyo ng Diyos. Na tayo po ay nilikha ng Diyos according to His image. Tayo ay merong imahe ng Diyos sa atin. At para bang ang Diyos ay lumikha ng representative niya. Nakamukha niya. Kumbaga, nasasalamin ang Diyos sa ating mga buhay. Sa pakatandaan po natin, we are created to be God's reflection. Ibig sabihin po, nire-reflect natin ang Diyos sa mga tao sa paligid natin. Kaya pag binasa niyo po yung Genesis chapter 1, kung ano yung ginagawa ng Diyos, yun din yung gusto ng Diyos na ipagpatuloy ng tao. God is the ruler of all things. The ruler of all creation. Tapos sabi dun sa Bible, Genesis chapter 1, "And God made humans according to His image." And then sabi po ron, "And let them rule." Inutusan ng tao na mamahala. Ibig sabihin, yung tao talaga i-reflect yung Diyos eh. Kaya po sa atin mga kapatid, maganda magkaroon tayo ng heart-searching moment. Unawain natin, siyasatin na natin ang ating mga puso. Am I representing God? Am I reflecting the character of God? Yung pagmamahal ko ba sa tao sa paligid ko, yung ba yung pagmamahal ng Diyos na nararanasan ko sa Kanya? Am I reflecting God? Sa asawa ko, para bang feeling niya kasama niya si Jesus? Si Jesus kasi yung exact representation of God. At yung Diyos, ibinabalik tayo sa original na disenyo niya. Kaya po makikita niyo sa Romans chapter 8 na ang plano talaga ng Diyos, tayong lahat na mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan parang nung una ko narinig to, talaga bang gusto ng Diyos na gawin tayong katulad ni Kristo? Pero pag binasa mo talaga sa Romans chapter 8, yun talaga yung plano ng Diyos. Ikaw kapatid na nakikinig ngayon, ang gusto ng Diyos maging katulad mo ang Panginoong Hesukristo. At hindi titigil ang Diyos hanggat hindi ka maipanumbalik sa original na disenyo ng Diyos sa iyong buhay. Someday you will become like Jesus Christ. Perfect as He is. Babalik po tayo sa original na disenyo ng Diyos, yung imahe niya na nilikha niya. Yung makikita natin sa Genesis chapter 1. We're created to be God's reflection. Kaya pagdating dito sa verse 17, "And whatever you do," kaya nga umpisa na natin sa lahat ng ginagawa natin, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya po pangalawang katuroan natin, dahil tayo nilikha ng Diyos according to His image at pinapanumbalik tayo ng Diyos, binabago tayo ng Diyos araw-araw upang maging katulad ng Panginoong Hesukristo,
Therefore, we ought to speak and act like Jesus. Ngayon pa lang, simulan na nating magsalita. Practicein na natin yung pananalita natin. Malinis, nakaka-inspire, nakaka-uplift, nakaka-rebuke, nakapag-correct, gentle, pero firm. We ought to speak like Jesus. And we need to act like Jesus. Sabi dito, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, ngayon pa lang, salain na natin yung lumalabas sa ating mga bibig. Salain na natin yung gawa ng ating mga kamay. Lahat ba ng ginagawa natin, ito ba ay nakakalugod sa ating Diyos? Kasi sabi po rito, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya bilang mga Kristiyano, no, lahat po tayo, hindi kayo lang. Ako rin, no? Lahat tayo dapat salang-sala yung sinasabi natin, salang-sala rin yung ginagawa natin. Kasi ang tanong na dapat nating inilalagay sa ating mga isip, ito ba ay worthy? Ito ba ay karapat dapat na pagsamba sa Diyos? Kasi sabi rito, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. In the name of Jesus, ginagawa mo yung isang mabuting bagay. You're helping the people around you. You're blessing them with your words because you're doing it in the name of the Lord Jesus Christ. Yung mga tao sa paligid natin, hindi man nila nahahalata. Dapat, hindi man nila alam na yung mga motivation natin sa puso natin. Pero dapat nararamdaman nila na something is different. Malaking pagbabago sa buhay natin. Why? Because this time, we're speaking and we're doing whatever we're doing in the name of the Lord Jesus Christ. Ayaw nating maipahiya ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kasi lahat ng ginagawa natin dapat maayos. Lahat ng ginagawa natin nakakalugod sa Diyos. Lahat ng sinasabi natin nakakapagbigay inspiration, nakakapagpalapit ng tao sa ating Diyos. Kaya yung pangatlong puntos natin, we should inspire, encourage, and strengthen. Kapag nadikit sa iyo yung isang tao, dapat na-inspire siya. Amen po ba ron? Pag nadikit sa iyo yung isang tao, hindi dapat nalulumo siya. Parang ang dami niya ng problema, tapos nakausap ka pa, no? Nakausap pa tayo, lalo pa siyang na-stress. Hindi dapat ganoon eh. We should inspire. Dahil meron kang Kristo sa buhay, may Kristo ka sa puso eh. Si Jesus lang, basahin mo sa Bible, very inspiring. So tayo rin po, dapat yung lahat ng ginagawa ng ating mga kamay, lahat ng sinasabi natin, nagiging source ng inspiration sa ibang tao. Bakit po? Kasi may pinaghuhugutan tayo eh. Ang hugot natin laging na kay Kristo. So we should inspire, encourage, and strengthen. Napapalakas natin yung ibang mga taong nanghihina. Kaya mga kapatid, pakatandaan po natin itong mga talatang ito. For sure today, God will use you. Today, God will use you to strengthen someone else. God will use you to inspire and encourage someone else. Magpagamit tayo sa Panginoon. Kaya unang application natin sa talatang ito, number 1, reflect Jesus. Lagi ko ito sinasabi, reflect Jesus. And I believe, lagi ko rin itong sasabihin in the future. Kasi po, ito talagang disenyo ng Diyos sa atin eh. Reflect Jesus. Wag po kayo magsasawa. Kasi, lagi ko talaga sasabihin to. Yun po ang plano ng Diyos sa atin eh. To become like Jesus. To conform into the likeness of the Lord Jesus Christ. Kaya po, sa ating mga ginagawa sa opisina, sa ating mga sasabihin, sa ating kapwa, sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, dapat nasasalamin ang ating Panginoong Jesucristo. Yung hindi man nila sinasabi, pero animoy parang, parang si Jesus yan ah. Dapat ganun yung epekto niya eh. Parang si Jesus magsalita pare. Mare, parang si Jesus ka. Iba yung pananalita mo ah. Bakit po? Kasi yun ang purpose natin to reflect Jesus. Alam niyo po, yung mundo, kailangan nilang Panginoong Jesucristo eh. Now si Jesus umakyat na sa langit. Alam niyo po kanong iniwan niya dito sa mundo?
yung kanyang katawan. Ano po yung katawan sa Bible? Church, the body of Christ. Ano pong ibig sabihin nun? Ikaw, kapatid, at ako, membro ng iglesia ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ipinagpapatuloy natin yung ministeryo ng Panginoong Jesucristo. Tayo yung bibig ng Panginoong Jesucristo ngayon. Tayo yung kamay ng Panginoong Jesucristo. Tayo yung paa. Tayo yung tenga ng ating Panginoong Jesucristo ngayon. Kaya tayo tinatawag na the body of Christ. The church is the body of Christ. Pag akyat ng Panginoong Jesucristo sa langit, iniwan niya yung kanyang katawan, yung church, upang ipagpatuloy ang sinimulan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid, nasan ka man lupalop ng mundo, dapat mo ipagpatuloy ang ginawa ng Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. You have to reflect Jesus in your life. Pangalawa po, aim high as an act of worship. Pag sinabi nating aim high, laging mataas ang standard natin. Mga kapatid, marami kasi sa atin, pwede na yan. Yun ang nakasanayan na. Minsan, hindi ho ganun eh. Bilang Kristiyano po, we do everything in the name of the Lord Jesus Christ. That's why mataas yung standard. We always aim for something that will glorify God. Aim high. Reach your highest potential. Nung mga baby pa tayo, ano pa yan eh, wala pa masyadong nagagawa yung baby. Pero habang nagmamature ka, lagi mo dapat binibreak yung limit mo. Lagi mong nilalampasan, binibit mo yung sarili mong record. You always aim for high. You always aim high. You always reach for your highest potential. Kaya po tayo mga Kristiyano, dahil meron tayong Kristo sa ating buhay, meron tayong pinaglilingkuran na Diyos, kahit anong ginagawa natin sa opisina, dapat excellent. The best lagi. Hindi man tayo perfect. Of course, I'm far from perfect. Pero ako po ginagawa ko yung best ko everyday. Laging nandun ako sa ganong mode eh. Na lagi kang dapat nandun sa mode na I will do my best today. I will do my best today. Pag kinabukasan ng pagising mo ng umaga, I will do my best today. Bakit po? Act of worship yun. Pagsamba yun. Aim high as an act of worship. Ang pagsamba sa Panginoon, hindi lang po pakanta-kanta yan pag Sunday. Yan din po yung ginagawa natin sa opisina natin. Yan din yung ginagawa natin sa mga negosyo natin. Yan yung ginagawa natin sa when we do our best in our field. Kung saan man tayo tinawag ng Panginoon, pwedeng sa engineering, pwedeng sa medicine. Ginagawa natin yung best natin doon sa area na yon. That's an act of worship. Kung ikaw man ay nagluluto, no, meron kang business na food related. If you're doing your best, that is your act of worship. Aim high as an act of worship. And number 3 po, be a mouthpiece of Christ. Na para bang ikaw yung megaphone, megaphone ni Jesus. Na pag nagsasalita ka, para bang si Jesus talaga yung nangungusap through your mouth. Mouthpiece. Sa'yo dumadaan yung salita ng Diyos. Kaya po ngayong araw mga kapatid, imposibleng hindi natin ibukas yung ating bibig. Meron tayong kakausapin. Meron tayong i-deal. Meron tayong transaction. Kausapin natin yung boss natin o employee natin. Kausapin natin member ng pamilya, maybe churchmates, friends. Kapatid, be a mouthpiece of Christ. Napakahirap po nito kasi yung bibig natin, yung dila natin napakahirap i-control eh. Hindi nga makontrol para talaga siyang basahin niyo sa Book of James, no? Maliit lang na parte ng bahagi ng katawan natin pero napakatindi. Kaya nitong magwasak kapag hindi mo na control. Pero ngayong araw, mga kapatid, ialay natin yung ating mga dila sa Panginoon. Ating mga bibig sa Panginoon. Be a mouthpiece of Christ. Hayaan natin magsalita ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng ating mga bibig na magbibigay ng kalakasan sa mga tao sa paligid natin. Be a mouthpiece of Christ. Now, para po sa ating discussion, how can we practically speak as if Jesus were speaking through us today? Practically speaking, paano tayo makapagsalita na para bang ang Panginoong Jesucristo ang nangungusap sa pamamagitan ng ating mga bibig ngayong araw? So, i-apply natin yung ating napag-aralan ngayong araw. Na para naman po sa ating panalangin, Lord, forgive me when I use my mouth for evil.
I pray that I will be able to reflect Jesus at all times. My deepest desire is to honor you in all things I do and say. From now on, grant me the grace to represent you in such a way that people around me glorify you. Please change me through and through. Conform me to the likeness of your Son, Jesus Christ. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Isama po natin ito sa ating mga panalangin. At gusto ko lang po magpasalamat sa partner natin sa devotion na ito, si Sister Cherry Lou. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung meron po ay natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. See you tomorrow po, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.